encourage magpagupit, pero dahil sa camp, gusto na ngayon eh. Mamaya na? Okay, parang easy ang dapat eh. Sige, baka meron tayo yung si CJ. Ito, sige CJ. Sa mga gumawa ng decision sa gusto ko pa rin ganyan po yung in-invest po sa buhay ng bata. Ako nga po pala si Carjen mula po sa Boys Town. Lubos po akong nagpapasalamat kay God dahil po kahit na taga Boys Town lang po kami, nakasama po kami. Tapos, doon po sa doon lang po namin lubos na nakilala si Jesus Christ. And doon po namin nalaman na dapat si Jesus Christ yung magtutuloy ng buhay namin. Yung hindi po kami, kasi pag kami lang po, yung parang minsan yung decision namin, mali naman po talaga eh. Kasi napapahama kami. Kaya yung iba sa amin, nawala sa pamilya. Kasi yung iba naglalayas. Yun po. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-sponsor po sa amin. Yun lang po. Thank you po. Meron ka ba? McLaren. Sino si McLaren? Ayun. Ako po si Macari Morillo po sa Boys Town po. Sa sa camp po. Doon ko po na lubos na alala si God. Dahil doon na po nabago. Doon ko po nalaman na mahal pala ako ng God. Kasi nung tumakas po ako sa Boys Town, doon ko po naranasan na gumamit po ng drone ko po. Dahil doon napaliwala po buhay ko eh. Kung saan po namunta, saan po sa camp po. Doon po na dapat wala na po ako mandito. Di niyo po nakikita ang sarap mo. Siguro po, Salamat sa pangalan. Meron pa po ba na gusto mag-share na ng testimony? Yung ginawa din ng Lord bukod sa mga taga-boys na baka yung iba dito na kasama natin kabataan. Meron ba? Okay. Sino po? Janine, dino-volunteer din na. Okay, Janine. Realizations ko yung hindi lahat ng problema mo or burdens mo sa sarili mo, kailangan mo sarili. Kasi pwede mo naman siya i-surrender na lahat kay God. Saka, kasi di ba kaya nga niya tayo pinanggap, hindi lang dahil parang pinupuri natin siya or kahit tinanggap niya tayo kahit meron tayong sobra tayong nagagawa ng tsaka po yung doon po kasi nabaptize po ako ng sakang.
si, Martin Austria. Ang natutunan ko sa camp, huwag i-priority yung lahat ng bagay. Kailangan sigat muna. Tapos, hindi ko po natutunan isuko lahat ng kasalanan kay God. Yun na po. JJ? Natawag ko pa lang, umiyak na. Kasi next din eh. Ay, ikaw na pala yun. Hindi niya kakayanin, baka takinin daw siya. So, meron pa ba? Nahihirapan yung damdamin niya eh. Tulungan na lang natin. O, sino ba? Sino? Okay. Nagtatago. Ikaw na lang. Ruben. Total warrior ka naman eh. Warriors. Pakilala ka ba niya dito? Couple years. Ako po si Ruben. Ano mo ba? Tinanggap ko po si Ben ng buong puso sa buhay ko po. Hindi po. Okay. Alam niyo yung sinasabi kanina nung nagpabaptize, dalawa kasi baptism namin sa camp. Isa yung Burak. Pero kami na, nababaptize nila sa Boracay. Okay, sa game nila. Saka isa yung decision na ginawa nila talaga. So meron pa ba? At si Pedro? Yun. Papastak ka na. Yan, ako po si Andon dito. Yan, bago po mag-camp, ina-expect ko parang normal na camp lang kasi syempre doon na lumaki. Sa church, may mga ministry. Pero before po mag-camp, yung ministerial life, nanlalamig po ako. Tapos, parang sobrang compromise na yung ministry na dahil sa familiarity, yung mga hindi ko nabibigay yung best sa pagtugtog. Tapos minsan, hinahanap ako ni Pastor Paul, ang ingay mo. Kasi ba't di ka tumugtog? Kasi syempre mag-i-invent ako sa kunyari, may ginagawa ko kahit wala naman ba. Hindi ko tumugtog lang sa bahay. Kahit sa nakatagway lang sa bahay. Yan po. Tapos talaga. Sinuko ko na po yan. Sila po sa kanila na hindi po tama yun kasi pinagkatiwala nyo sa yung ministry na yun. Kasi pinibigay mo yung buong nakakaya mo dun sa maliit man din o malaki. Basta para ganun yung pinibigay nyo. So yun po yung pinalilay sa akin. Wala nang rason. Okay. Meron ba? Ronald. Si Ronald. Ay, Ronald? Come on down. Saan si Ronald? Pag-usapan na natin yung kanina eh. Last name. Ako po si Ronald Dinayo, mula sa Muslim. Kung una po, hindi ko po tinatagpag si God dahil linisip ko po, makasalanan ko po ako. Yung tinanggap ko po si God mula sa buhay ko po. Binaliwala ko na po lahat ng mga nagagawa ko kung mga kasalanan ko. Tinitigil ko na rin po yung pagsasabi ko po ng mga hindi magaganda. Yan. Thank you, Ronald. Ito, voice top 2. Hindi sa amin ang therapy. Good morning po. Ako po si Elmer. Share ko lang po yung na-experience ko sa camp. Nung
Nung Wednesday po, yun niya po yung kay Pastor ko kasi. Sinabi niya po dun sa preaching niya. Patay kong patay. Kung maglilingkod siya sa Panginoon, patay kong patay. Hindi ko siya. Then, yun niya po. Katulad din po nila, yung mga struggles dito, sa pamilya. Nagkamilap din naman po talaga. Then, hindi nga po, na hindi ko kaya naman po talaga kaya i-handle yun. Kaya, pinigay ko po ako lahat yun. Yun sa kampo. Tapos, sabi ko, sige Lord, kaya na, makakuha na ako sa pamilya ko. Hindi na ako. So, yun po. Yung naramdaman ko ng time na yun, naging maganda po lahat. So, yun lang. Thank you po. Next daw po si Pao. Okay? Naiiyak niyo pag na yung Hindi ka dito, Pogi. Wala. Yung ginawa mong desisyon. Yes. Ako po si Paolo de la Bella. Bago po mag-camp, madami po akong kalokohan na ginawa sa buhay. Hindi ko na po sabihin, nakakaya po eh. Tsaka po Pero nung nag-camp po, sabi po ng Panginoon, ibigay mo lahat ng bagay ng buhay mo sa akin. Tapos ako nang bahala sa buhay mo. Tapos ganun po yun. Tapos sa camp po, tinanggap ko po si God bilang tagapagligtas. Tsaka sumunod po ako sa nagpapapplace ko. Yeah. Daming kam na natin to. Doon lang nakuruan ko. Pero alam niyo po, wala na ba? Siguro ulit. Sige, Brenda. Ako nga pala si Golian from Boys Town po. Ay, joke lang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi maraming tao yung tumulong lalo na sa Boys Town. Tsaka, thank you din pala sa mga nag-sponsor sa akin, tsaka dun sa bisita ko. Sobrang, kasi yung, bisita ko ngayon, iglesia po siya. So, ayun po. So, kaya, inano ko po siya talaga, nasabi ko, sasagutin ko po yung pangkam niya para makapunta siya. Tapos yun, naganap ako ng sponsor. Salamat po sa inyo. Tsaka, ayun po, praises yun kasi, tumanggap po siya. Sobrang, galing po ng Panginoon eh. Kahit alam mo yun, yung sarili ko, alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako okay sa kanya. Pero, patuloy niya pa rin akong ginagamit. Tsaka, yun, yung natutunan ko sa camp, sobrang ang sarap sa pakiramdam na hindi ma-explain eh, ang hirap. Kasi lahat ng dinadala mo, kahit ilang beses na ako nag-camp, sobrang sinasabi ko sa Panginoon, susuko ko na lahat, Panginoon, lahat na po. Kaso, wala pa rin, gano'n pa rin. Hindi ko lang alam, pag-pray niyo po ako na magtuloy-tuloy ito, tsaka yun, praises din kasi na ko na po yung family ko. Tsaka pag-pray niyo po si tatay, kasi yung diabetic po siya eh, hindi siya makakaperahan. So, ayun po, pag-pray po. Alright, wala na ba sa mga kasamahan natin dito? Wala na. Okay ba? Ano kayo magpatawag pag dito sa akin ay baka lapit na. Papa-straight ka na? Okay. Okay na? Wala na? Sigurado kayo wala na? Wala na mag-share? Alam, basta. Magandang umaga po sa inyo na. Una sa lahat po, pasensya na po kayo sa mga boys natin sa Boys Town. Hindi po sila sanay sa ganitong setup na ayun mag-share, magbabahagi. Pero kung meron lang pong chance na marinig po sila, maraming sabihin sila.
sa atin. Marami silang gustong ilabas. Nagpapasalamat po kami sa mga nag-sponsor. Investment po natin yan. Ito na po yung inyong investment sa mga part na po ito. And pangalawa po, sa akin po kasi, nung bago mag-camp, meron kaming reunion, family reunion ng 26. So, nag-permission, paalam, and then 24, kinusap ko ang pastor, ako daw yung susundo sa kanila. So, yung plano ko, ng 25, 26, and 27, nasira. Sabi ko, Lord, ito ba yung interruption? Di ba pinag-uusapan natin sa church yung interruption is God's intervention sa atin. So that time, medyo, kasi yun yung plano ko na eh, planado na yung gagawin ko lang. Pero, eto, sila na po yung pinalabasan. Nasira yung plano ko. Sabi nga dun sa verse, deny yourself, take up your cross and follow me. Sabi nga dun sa ating verse. So, nagpapasalamat po kami, in behalf ng Boys Town po. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng sponsors, sa lahat po ng nag-support, sa lahat po ng nanalangin para sa kanila at para din sa mga nasave sa camp. Yun po. Maraming salamat. Pagpatuloy po natin silang ipanalangin kasi marami rin pong plano para sa kanila po. Maraming salamat po. Thank you very much. Siguro ba, before namin ganda yung bonus na, yun po yung update natin. Medyo bawi tayo ng konti. Sa IBC lang ba ito? Lahat na ba? Malit lang po kasi yung delegates po natin pag winter camp, pagka December. Pero yung summer, yung pumapalo tayo ng 500 to 800. Pero ito po yung mga dumalo ng camp. At karamihan po dyan ay mga kasama natin, mga bisita po. At yung iba naman po dyan ay mga kabataan natin sa mga churches. Palampakan natin sa Lord. 60 po ang tumanggap, 37 po yung nag-dedicate sa kanilang buhay. 26 po yung inaabangan namin na mag-enroll next year sa full-time ministry sa Bible School, of course. And yung may special prayer request po, halos 33 and 33 din po yung mga na-baptize. Palampakan po natin. So yun po ay papuri po sa Panginoon dahil hindi naman po talaga kami yung kasangkapan lang po NYTC, mga pastors, mga counselors po na nandun. Again, sinabi ko nga po kami ay maging produkto din doon. Sa lahat na nagbigay, ito po ay partnership niyo po sa gawain ng Panginoon. Okay? So, magugulat na lang kayo pagdating ng panahon. Ito mga kabataan ito, kung iba dito ay magtuloy-tuloy maging pastor. Malapit sila sa inyo. Salamat kung hindi kinagin ka sa camp. Ako yung isa sa mga kabataan na yun na bago at sumunod sa Panginoon. So, awinin po namin yung team song. You guys stand there. They will not us. I'd like to invite everyone to stand.
pray for these guys. Sabi po ni Pastor Paul, tama po yun, of the entire staff of IBC, all but one, lahat, but one, came to know the Lord Jesus Christ in a camp tulad ng sa atin. Myself included. That's why I'm a firm believer of itong aspeto ng ministry na to. In fact, yung buong staff ng NYDC also came to know the Lord as Savior. Pastors produced because of the camp ministry natin, the mission board natin. It's just one of many na ginagawa natin. Now I know some of you guys who've been here a long time sa IBC, memorize nyo na, di ba? It's like sabi nga naman ako, memorize na. Memorize na. Style. Sabi nga na ni Pastor Water, maghanap ka na sarili mong excuse. Gamit na yung mga yan. But, you know, it never gets old. And it should never get old. Yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tao. And I know that they will cry, and they will weep, and they will testify. And you will hear it over and over again. And some of them, unfortunately, you know, they'll slide back, or sasablay sila ulit, o babalpak sila ulit, and we keep praying and praying and praying. Kasi you never know kung sino yung gagamitin ng Panginoon, hindi lang para sa kanyang gawain, kundi sa Pilipinas, sa bansa ito. And we keep going and we keep going. 45 years later, we still do it. So I want to ask you to pray with these guys, okay? Alright, so would you lift your hand and pray for them, okay? Let's pray for them. Let's see what God will do. My dad loves this quote, sabi niya, the world is yet to see what God can do to a man whose life is fully surrendered to Him. Hindi pa raw nakikita ng mundo kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa isang tao na ang buhay ay buuang ibinigay sa Panginoon. That's a pretty amazing thing. You know, so let's pray. Father, we come before you this morning. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Salamat, Lord. Thank you, Holy Spirit, for speaking to these guys, for opening their eyes. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga nag-sponsor, Lord, more than about 55, almost 60 kids na na-sponsor, Panginoon, in this camp. Salamat po, Lord. Thank you. From all the way the tribes in the mountains to the people here down here. Lord, salamat po sa kanila. Palain mo po sila, Panginoon, sa mga na-sponsor. We praise you, Lord, for what you're able to do. We pray for each one sa kanila, Panginoon. Balutin mo sila, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Balutin mo sila, Panginoon, ng iyong layunin, Panginoon. Let them go to bed at night with purpose and wake up in the morning na alam, Panginoon, na alam mo kung ano gusto mo para sa buhay nila, Panginoon. Kung susundin nila, Panginoon, yun, hindi sila nakakamali, Panginoon. So, Lord God, we come before you today and we praise you and we honor you today. In your name we pray. Praising you, Lord. Bless these people. Amen. I promise not to keep you long, and I know that's a dangerous statement to make. Lalo kami from a pastor. I once listened to a pastor who said, last na to, everybody listened for about 12 times. I promise hindi ko gagawin yun. I will not say last na to. And I will not say it 12 times, but I will let you off, and I promise to let you off all time. Meron tayong vacancies dito sa harapan, you know, pakitignan nila yan, use them. Of course, we have some more in the back. Anybody know what this is? Anyone know what this is? May kapatid ko eh. Let me get closer. The camera can zoom in. Kasi yung naka-Facebook Live, I'm sure you can't see it. Everybody know what this is? No, this is not. These are not Legos. Hindi ito Lego. Hindi ito Lego pieces. These are Satan's bullets that he plants sa mga sahig sa gitna ng gabi. Parang alas 2 at alas 3 ng umaga. At 2 and 3 in the morning, pag nakapakan mo to, mapakamura ka. Alas 2 ng umaga, backslider ka agad. Imbis
nag-pray ka bago matulog, Lord, napit mo ko sa'yo. Tapos ihingi ka na. Magigising ka sa gitna ng gabi, naparami na yung tubig, drank too much water, going to bed, and Satan plants these little demons sa mga sahig ng bed ninyo. If you have boys in your home, they are extra demons na ini-implant ni Satan sa sahig na para pag naapakan mo, imbis na praise the Lord, hindi yun ang sasabihin mo. Oo. Tuloy, alas 3 ng umaga, magdi-devotion ka ulit, Lord, patawarin mo ko sa nasabi mo yun. Wala namang puso yun. Nakatarak lang sa paa ko eh. You know? And when you're diabetic like me, then you're worried, nasugatan ba ako, Pigaro? Diba? Buti na may Pigaro kung diabetes ka. You know? Grabe. These things are powerful things. Keep them in mind as I preach because we've been talking about interruptions. 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 Sa Tagalog, panghihimasok. Interruptions. Learning from divine interruptions. Pastor, tapos ng pastor, hindi kaya magsa-Chinese New Year pa lang eh. Tuloy pa tayo dito, hindi pa tayo tapos eh, no? In Matthew chapter 2, Matthew chapter 2, and I'll be reading 1 to 8, use the ESV, marami sa inyo. Yung ba sa inyo, ito, bakit hindi mo campus yung team verse, kasi ibang version yung flash nila. I use the NLT most of the time. So, this is what it says in Matthew chapter 2. Okay, many of you are familiar with that. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Many of you could recite this almost as a narrative, no? Verse 2 saying, where is he who has been born the King of the Jews? For we have come, we saw a star in the east, and we have come to worship him. Verse 3. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Interesting, bakit sila troubled? Why were they bothered? Did you know that nung nagsara yung when the Old Testament shut down, nagsara, there were no more visions, there were the dark ages, about 400 or 500 years, nasarado yung between the Old Testament sa New Testament. When the Old Testament shut down, or nagsara na siya, yung canonical period na yun, okay, the Israelites went from giant slayer, pumatay ng Egyptians, the greatest empire in the world, killed Pharaoh and his guys, naging world power ang Jerusalem. Nung natapos yung Old Testament, alipin na sila. And then the kingdom was divided into two, and then alipin na silang lahat. That's how the Old Testament goes. If you read the intertestamentary history, the Israelites went from bad to worse. Kung paano pangit, mas papangit pa pala, no? Why? Because they became slaves. More so, they went to the Alexandrian period. And they went through all kinds, and they became vagrants. Nawalan sila ng pag-aasa, nawalan sa kanya. And Matthew opens up, and they're still slaves. This time, by the Greco-Roman Empire, or the Roman Empire, slave pa rin sila. And the Israel kingdom, the Jewish kingdom, was no more. Wala na. From world power to no more. Boom! Wala na. And all those times na alipin sila, the Israelites would read from the book of Isaiah. Isaiah chapter 9. The predictions of Isaiah. The predictions of Haggai. The predictions of the minor prophets who can restore ng Panginoon yung kingdom back to Israel. Yung throne of David, not Solomon. The throne of David, ibabalik, and there will be one king for the whole thing. Yun ang pinapipray lang araw-araw. Kasi in fact, hanggang ngayon, if you go to the Wailing Wall of Jerusalem, the only wall left in Jerusalem from David's temple, yung pa rin ang pinapipray nila. They're praying for the Messiah. No? Yun ang pinapipray nila. Pray every single day. And suddenly, Matthew, answer to prayer comes. Answer to prayer comes. And when the answer to prayer comes,
bad trip si Herod. No? They were troubled. Patagalog, nabagabag. Basagan trip ni Herod. And not just Herod, all Jerusalem with him. Divine interruptions, God's interruptions are our interventions. Malalalim na salita yan, right? Try not to be so technical sometimes. But understand that missed interruptions will always result in missed interventions. Tagalog, ang panghihimasok ng Diyos ay ang iyong pamamagitan. Madalas, ang Panginoon, panghihimasukan ng plano mo, panghihimasukan yung setup ng buhay mo, tapos magagalit ka, tapos mainis ka, pero hindi mo naiintindihan. Pag naghimasok ang Diyos sa buhay mo, namamagitan lang siya para sa iyo. But often, it comes from an interruption. Ano nga ba remind natin ourselves why we don't like interruptions? What is inconvenient? Ay natin na-istorbo na pangingimasukan, it's inconvenient. Kaya ba sa inyo puputi, oh? Bakit? Ngayon lang kayo lumabas. Sa kuweba. Tapos na yung Pasko eh. Mga linaw sa kanina. Lumabas kayo mahapon na kasandas kayo. Oh, grabe. Tapos ng araw. Hindi, tuloy-tuloy po yan. Hindi nawala yan. Nagtago ka lang. No? Ayaw ng mga tao ng pangingimasa kasi if it's not convenient, it can be costly. Mamahalin. Diba sa inyo, in 2 weeks' time, we have First Fruit Sunday, and God's speaking to you, and you say to yourself, wow, paano ko bibili yung iPhone 7 pag nag-First Fruit Sunday ako? Tama ha? Kailangan mo talaga na ng aircon sa likod. Sabi mo lang sa likod, oo, wala ako nag-jogging dito. Sabay-sabay mo din mamatay nasa likod eh. Lalim pa, bata sa taas. It can be costly. Pag naghimasok ang Panginoon, no, diba? No, kami nag-New Year's Hospital. At hindi, praise God for insurance. Pero yung konting pantabi ng babakasyon dapat kami after New Year, nagulo niya haso eh. No? Pero you know, nag-provide pa rin ng Panginoon sa Facebook. Kaya yung mga anak ko, hindi mo. Nasobrahan. Sa sobrang ito yung mga anak ko, akala nila, yung puti na guhit ng puwet, yun ang sunburn. Walang lukaw, nilintindi na yung sunburn. Hindi na sunburn sa balikat. It can be costly. It makes us feel vulnerable and unprepared. Magandang na-istorbo tayo ng Panginoon, pakiramdam natin, hindi tayo handa. Sino may gusto na hindi handa? Ayaw natin nun. Ayaw natin yung parang, wala akong kalaban-laban. No, it often goes against common logic. Walang sense to God. Ba't yung pinapagawa sa akin ito, walang sense? Bakit naman ganito? Can you imagine Mary and Joseph, dadating yung Mesias, no? Through Mary, disgrasyada hindi ng tao. Wow, it can be, make us feel vulnerable. It goes directly opposite of our plans, often there. Pag ang Panginoon ang himasok sa buhay natin, always goes directly against our plan. I remember one time, minsan, pastor, ayoko mag-baptize, ayoko mag-member, ayoko mag-minister, mag-church na lang ako kasi pagka nag-dedicate ako sa Panginoon, ang dami kong kailangan baguhin. Sige, magkamakalan na. Upo ka lang dyan. That's why people don't like interruptions. We learn from Herod, the king. Herod, the king. Let's go to verse 3, where we left off kanina. So that you understand the gist of the story. Si Herod, matalinong tao, hindi na basta-basta magiging hari kung hindi ka matalino. Magaling, mahusay, no? Misses. History says Herod was a great builder. Napakagaling mag-build ni Herod. Si Herod din ay namatay na baliw. Si Herod ay namatay na baliw. Nawala ang kingdom sa kanya, tinanggal siya, namatay na baliw. Let's look at verse 3 in Matthew chapter 2. Let's keep following what goes on. And when Herod heard this, he was troubled
and all of Jerusalem with him. Verse 4. And assembling all the chief priests and scribes of the people. You know, in other words, lahat ng pastor at mga guro, mga professor, in-assemble niya. He inquired of them where the Christ was to be born. Stop. You have to understand the history. Ang batang Hudyo, pagdating ng 13 years old, 13 years old, they are made to memorize Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and the book of Isaiah. Memorize nila by 13 years old. Iba man tanda rito, sabi nyo, Pastor, memorize ko din yan. Tignan mo, Genesis, Exodus, hindi yung book, yung laman, hindi yung pangalan, no? Akala nyo, bilagin ko Genesis, Exodus, pangalan ng artista, hindi din. Di ba? Here's a guy who knows history and knows prophecy. Tapos, na-miss niya si Messiah. Where the child was to be born, verse 5. And they told him, isip mo, yung mga tao sila niya, sila alam. And they told him, in Bethlehem of Judea, for so it was written by the prophet. See, the quotes of the prophet. And you, O Bethlehem, the land of Judah, or Ephrathah, by no means least among the nations of Judah. But out of thee will comfort him that shall rule, whose going forth is from everlasting. Sabi niya, and he has been a shepherd to my people. Verse 7. And then Herod summoned the wise men secretly. Bakit kaya secret? Napahiyak na eh. Di ba yung ugali ng maraming Kristiyano? Pag may sinasabi kang conviction mo, may pa-verse-verse ka pa, nalaman mo mali, aamin ka pero secret. Kadyahin eh, no? Secretly, and ascertain from them what time the star appeared. Verse 8. And he sent them to Bethlehem, saying, Go, search diligently for the child, and when you found him, bring me word, so that I too will come and worship with him. That is not true. Kasi ang plan niya patayin. After this, ang next edict ni Herod ay patayin lahat ng bata that was 2 years old and below. That is the next command. After ito, pinapatay niya lahat ng bata para walang lumagpas sa kanya. So he was thinking, kung nag-travel kayo, notice as to the time when the star appeared, so in other words, sabi niya, kinalkula niya. Okay, so kung anong pinanganak to, ng ganitong buwan, eh di yung biyahe niya ganito, di ba? Bonnie. Tapos, may McDonald's dyan. Ay, then, no? Tapos, di ba? He calculated and then had executed all the kids that were there. He wasn't about to worship. What can we learn from the guy? Missing God's interruptions is actually missing everything. Pagka po, hindi kayo nagpang-abot ng panghihimasok ng Panginoon, mas mabuti pang kalimutan mo ng lahat. Dahil nawala ang lahat. Bakit, Pastor? What have we learned from the life of Herod? Number one, it's possible to be so full of yourself. I'll read that in. It's possible to be so full of yourself that you have no room for Him. Posible pala na yung buhay mo, puro ikaw lang, na walang lugar ang Panginoon sa buhay mo. Kahit Kristiyano ka, kahit tinagdag mo si Kristo bilang tagapagligtas na yung puso, but even when you have accepted Jesus Christ as your own personal Savior, it's actually possible that your life will be so full of you, puro ikaw lang, na walang lugar ang Panginoon sa buhay mo. Yan ang turing ng maraming Kristiyano sa most Christians. See God. We call on God when we need Him because we expect Him to be there, right? Right? Yung isang myth na tinuro namin sa camp. God will not always be there for you. He's always there, but not always for you. Whoever teaches that is wrong, because Isaiah, it says, what? Seek Him while He can be found. Call on Him while He is near. Okay? God being omnipresent, is everywhere present, nandiyan siya sa paligid, pero hindi siya parating nandiyan para sa'yo. Bakit? Kasi kung walang lugar ang puso mo, kung hindi ikaw, pointless.
Pointless yun. No? When we are full of our own pride, we become deceived into thinking, hawak natin yung susi ng buhay natin. Sino ba talaga may hawak ng susi ng buhay mo? Really, sino talaga? Kahit magaling ko sa Panginoon, sino may hawak ng desisyon yan? Number one question I ask, and I tell young people when they enter Bible school, when they enter seminary is this: the difference between pag pumasok ka sa Bible school and you're going to the pastor or to ministry ka bilang isang youth is different. Why? Because pag pumasok ka sa Bible school, sa seminary, sinasabi mo sa Panginoon, God, you call the shots, hindi ako. Otherwise, the rest is just volunteering. There's something about volunteering, pwede ka mag-unvolunteer. Parang deed of donation, pwede rin mo. Tama? Understand that. Bakit, Pastor? Because when God interrupts you, He will most likely be positioned opposite the direction you're going. Pag ang Panginoon ang himasok sa buhay mo, more than likely, nakakontra siya sa kabila. Para yung kwento ng tatay ko yan, old school. May lumapit sa kanya, Pastor, ako, never ko naramdaman na ang Diablo, kalaban ko. Sabi ng tatay ko, siguro kaakbay mo. Kaya hindi ko kontra, tropa kayo, di ba? Tama? God will go the opposite. Look at Herod. I mean, andyan yung fulfilled prophecy, oh. Siya yung unang tao sinabihan ng fulfilled prophecy. Maraming Kristiyano ba nun? Pag-aatin ka ng church, umu-worship ka, iyak ka, offering ka, maglalabas, uwi ka sa Bible, gawin pa yung gusto mo. Tama? That's the fastest way to mess yourself up. Bakit, Pastor? Because you're going to miss. To miss the intervention is to miss everything. What else? It's possible, no? Double typo. It's possible to be knowledgeable about many things and yet be ignorant about the most important thing. Posible para na marami kang alam sa lahat ng bagay, pero hangal ka sa pinaka-importanting bagay. If you are here this morning and you have membered into every single religion, na lahat ng aso, pusa, kambing, kalabaw, palaka, ay naalam mo sa pamamagitan ng bautismo. Ngunit hindi mo natanggap si Jesus Christ sa puso mo bilang nakapagligtas, I'm sorry, hindi ka anak ng Diyos. It just doesn't work that way. Okay? Si Jesus po hindi Baptist. Pastor, di ba pinapatay siya ni John the Baptist? Propa lang yun. He's not asking to be a member of a religion. Lord Herod, marami siyang alam. Pero yung pinaka-importante, di niya alam. Kahit, ano ba sa inyo mga businessmen, kahit memorize mo stock market, magaling ka sa economics, alam mo lahat ng bagay tungkol sa buhay, and you know the predictability of the markets, and alam mo lahat ng bagay, ang husay mo sa lahat. Pero kung hindi ka acquainted sa gabay ng Panginoon sa buhay mo, sa panghihimasok ka sa buhay mo, sa pagkakaintindi na may plano siya sa buhay mo, din mo mamiss mo lahat ng bagay. You see, when we pray for God's directions, always expect interruptions. Marami pray na pray. Lord, bigyan mo ako trabaho! Tama ka naman. Tama? Lord, bigyan mo ako ng financial blessing. Eh, utang ka naman ng utang. Tama? Lord, pag sama-samahan mo ang pamilya ko, nalaaway ka naman. Tama? Tama ba yun? Lord, magaligin yung high blood ko, kaya kaya mo sa sarang bulak. Tama? Nagad ka, Lord, pagtuot mo yung pinaggaw. Sabi ni Lord, when you pray, pag nanalangin ka, Panginoon, baguhin mo yung buhay ko. Dapat handa ka magbago. Panginoon, ayaw mo na po. God, I want to
different, then when God goes the other way, run! Go to it! Habulin mo yun! Habulin mo yun! Habulin mo yun! Be teachable. Look at Herod. Sinabi din! Verse 2 and 3 pa lang sinabi din. Where is he has been born a king of the Jews? For we have come to worship. We see the star in the east. And alam nila yung signs. Si Herod was not teachable. Ano? Tandaan nito Kung tunay kang anak ng Diyos, pakikialaman ka niya. Kasi ang number one sign ng pagmamahal ng Diyos ay siya'y nakikialam. Kaya sa IBC, maraming ayaw. Bakit? Kasi pastor ng IBC, puro pakialamero. Kung mahal kita, pakikialaman kita. Magalit ka na kung magalit. Pero kung mahal kita, papakialaman kita. Hindi ako papayag na lumundag ka, ubusin mo yung buhay mo, sirahin mo yung plan ng Diyos sa'yo, nababayaan na kita na. If you want to do that, you can do that, but not without me saying something. And the rest of IBC should as well. I always say this, and I will always say it. Problema, pasok ka na kasi, pasok ka na. Maraming magulang ganyan eh. No? Ayaw nyo kasi maging bad parent. So pag kayo anak nyo, ayaw mag-aral, no, nasasakit-sakitan, inigising mo na, gising na, pasok ka ng eskwela. No? Kasi masakit ang ulo ko. Mainit naman liig ko. May nagtatakot mo. Di ko rin mabuhat yung kamay ko. Umabagsak na. Sabi ng magulang, kung ayaw mag-aral, huwag ka na mag-aral. Mabuti ka! Nagbalagtas yung magulang, tiyatawag na pupasok yung bata. Anong kinabukasan? Hindi naman dyan. Anong kinabukasan ang hinihingi mo sa sarili mo? Paano bang judgment day sa araw na umabsent eh? Sabi ng mga bata, pastor, amen, pastor. Lalo bukas. Pasko pa eh. Hindi pa nakakabalik yung magi sa lupa nila, hindi pa tapuhan eh. Mga kabata, kung hindi makabalik yung magi, next year na, hindi pa kinakawat sa bata, nakapapasok ulit. Pero magulang nagpapanin, di ba? Pag yung mga bata ay mag-aaral, hindi ka pa nag-aaral! Tama. Kung makaano tayo, maalam, grand epic yung run ng mga magulang. Tayo pumasok, tama? Tapos yung bata, ayaw mag-church. Sunday morning, o may ministry, nag-commit, iniwan, Andrew! Nag-confession ka pa! Yung, nagsalaula sa simbahan, kasi mga sakit na ang ulo ko eh. Ay, ganun ba? O sige, huwag ka na mag-church. Tama? Huwag ka na muna pumasok, may exam pa bukas. Hindi, ganun ka magulang ka. Kanina ba mag-prayer, mag-exam na? Di ba kay Lord din? Pagkatapos mo abandonahin si Lord, para mag-aral sa exam, kinabukas sa exam, o mag-pray ka, naglisin lahat ng Panginoon, lahat ng kalalan mo. Kasi pastor yung bata, kailangan maiwan sa bahay kasi walang bantay sa bahay habang nasa-church kami. Bakit? Nanakawal ba yung bahay mo? Hindi mo mas delikado yung bahay, bata sa loob ng bahay kung nanakaw. Hindi nga napapatayin pa. Sa mga panahon ngayon, nagbira candy. O sweetheart, nakawal namin yung mak ng tatay mo, ha? O ito lulit, bantay ka na. Ano ba yun? So the Herod was. Kaya mo kung tunay ng anak ng Panginoon, papakailangan ka niya. Papakailangan ka niya. Lastly, I told you, I'll say last only one time. The greatest loss in life is to succeed at your plans and totally miss His plans for you. Ang pinakamalaking kawalan sa buhay nito ay maging matagumpay ka sa lahat ng plano mo. No.
Pero sumablay ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. The greatest loss in life is to totally succeed at your plans, lahat ng gusto mong gawin, and to totally fail and miss the plans of God for you. Look at Herod. You'll find in verse 7, sabi niya, and he learned from them when the star first appeared and said, go and search so I can come back and worship you too. Hindi naintindihan, no? He was still thinking about his own plans. I want you to read that. Last night I have it in bold letters. Divine appointments. Be sensitive to divine appointments. They are God's greatest interventions for you. Maging sensitibo po tayo dun sa mga panahon na iniumang at idinesign ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yun po ang katuparan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Yung hindi mo iniisip, yung hindi mo pinaplano, things that are not in your plan, things that are appointed by God, ordained by God. Don't judge too quickly. Don't be angry too much. Don't be pained too much. Huwag mo husgahan masyado. Because divine appointments, baka yan yung sagot ng Panginoon sa buhay mo. Don't dismiss the interruptions of your life too quickly. Huwag mo masyadong kagalitan yung panghihimasok ng Diyos sa buhay mo. Kasi baka yan ang sasakit sa'yo. Pastor, I don't understand how this could happen. Paano mangyayari yan, Pastor? Kasi it's a big mess, it's painful, I don't like it. Huwag mo husgahan ang aga-aral ng pangyayari ng buhay mo. Baka ito ang pagkilos ni Kristo at sagot sa panalangin. Herod missed the interruption of God. And when Herod missed the interruption of God, he missed the intervention of God. From that time on, Herod built huge architectural marvels. Ipinangalan sa kanya. Napakagaling na builder ni Herod. All to his name, many of which we don't know. After no time na yun, daming binild ni Herod. Lahat, you look at it in the internet, Herod the builder, you will find things he built, none of them we know. May pinpoint mo, may pakaswerte ka isa, dalawa, may pintulo. See? These, I had an experience of these last week. Pasko eh. In our house, man, we got flooded with these little demons. You know? Dami sa bahay namin. I was injured several times. Tumabigan to, grabe. I mean, they were pretty painful things, you know, to step on in the middle of the day, in the middle of the night. These things are painful. They're irritating. And gusto mong sumigaw sa gitna ng gabi. You want to do a roll call. Lucas, a storm! Franklin, Noah, Zach! Or worse, baka Andrew at saka Andy pa yung nagkalat din. Matanda na nagkakalat pa kayo! You want to have a nice little sermonette at 2 and 3 in the morning when you step on one of these little suckers. You know, in the middle of the night. So you know what I did? Sobrang galit ko, I took the puzzle piece that looks like this, it's not this. And then I went downstairs and I threw it in the trash can. Sobrang galit ko. Ang sakit eh! Sa bahay namin, there's a rule. Play all you want, but pick up after yourself. Pag kumain kami, kanya-kanyang dampot, no? Wala po kaming help sa house. We pick up after our own self. Mga anak ko kanya-kanya silang duties. No? Ang duty nung matanda, maghugas. Yung susunod, si Andrew, clear the table. Magwales. Ngayon si Lucas medyo older na, so siya din clear the table, si Drew magwales. No? Anong duty nung tatlo?
Si Ashton, moral support. Hindi ba naiintindihan? Pag tumutulong siya, lalong lumakalat eh. Anak, help me by not helping. Now, yung dalawa, mali muna. You should be, by the time we're done here, you should be up in the room ready to go to bed. That's what the normal thing in the Tika household. That's ganyan yan. No? When you play, play. Pero daputin mo. Tapos itabi mo. Hindi naman ka perfectionist, pero kasi nga, makaawa ka na grabe. Di ba? Gusto mo mag-grow closer. You know what I did? I took these things, to get into not this. I took them and I picked them up and angrily threw them in the trash can. Boom! Left them. 2 days later, may nagbubuo ng ganito. You notice? Hindi siya buo. Ulaan niyo kung bakit. Guess why? Kasi yung mga kapatid nila, nauna na sa kanila. The trash can. And as nice a toy as this may be, educational, will help my child with their fine motor skills, will challenge their mind intellectually, gagaling sila, will fine-tune their ability to do this and that in prospect ng laruan na to. It will never be built anymore. It can, but not completely. Bakit? Because I threw away this. See, maybe nandito ka today. You say, Pastor, you know, pero nasa buhay ko, I don't like it. Naapakan mo rin sa araw, it's painful. It's bothersome. Nakainis. Nakakarap lang. It has no purpose. Wala siyang layunin. Pastor, yung heartache ko, yung sama ng loob ko, anong purpose niyan? Pastor, yung sakit ko, anong purpose niyan? Pastor, yung pagkawala ng business ko, anong purpose doon? Pastor, yung dinadaanan ng family namin na conflict, anong purpose niyan? I don't know. I don't know. As your pastor, I can only pray for you. But this one thing I know, huwag mo munang itapon basta-basta. Kasi baka yung panghihimasok ng Panginoon sa buhay mo, yung pala yung pamamagitan niya. Maybe God's interruption of your life, of your plans, isa pala siyang magsisave sa'yo. Will actually be used to do what He needs to do. I can't promise you everything will work out the way you want. I wish I could do that. Pero hindi. One thing I know, huwag tapon. Kasi baka meron gustong gawin ang Panginoon sa'yo. And besides, if hindi naman talaga dapat nandun, don't worry. The Lord answers prayers in 2 ways, right? He'll either grant the request o tatanggalin niya yung need. Alam mo na. But all in that time. Oh, don't miss the interruption. Some of you today, in-interrupt ka ng Panginoon in your schedule. Para lang malaman mo na mahal ka niya. Para matin mo yung mga kabataan. Sabihin niya, naintindihan ko ngayon, mahal pala ako ng Panginoon. Alam mo, if you are the only person in this world, kung mag-isa ka na lang na tao sa mundong ito, isa ka lang, Jesus will still come to earth and die for you. Mamamatay pa rin siya para sa iyo dahil mahal ka niya. He loves you guys. And His plans for you don't change. Pero yung response mo sa pamimimasok ng Panginoon will define what you did. Father, we come before you this morning.
I praise you and I thank you for the honor to share your word. I thank you, Lord, for your kindness to us. Yung grace mo, Panginoon, yung biyaya mo, sobra-sobra, Panginoon. But Lord, this morning, I have brothers and sisters here, Lord. Maybe, Lord, kasalukuyan mo silang ginugulo, istorbo, pinangihimasukan. Ipakita mo, Panginoon, na ito ay iyong pamamagitan. These are your interventions into our lives. Lord, there may be people here today that they're here and they know na kaya sila sa isang particular point ng buhay nila nasa ganito dahil nagkamali siya ng desisyon, dahil sumuwi siya sa iyo, because they did their own thing and followed their own plan and they were not teachable. Lord, let them come and receive grace and mercy, Lord, sa iyo. Na humingi, Panginoon, ang tawag sa iyo, Panginoon. And let them be brought back to you today. Let them be brought back to you today. Mahirap mag-start over, but Lord, we never start over alone. We always start, Lord, with you. Mas mainam, Panginoon, na mag-umpisa ulit kahit mahirap. Nakasama ka kaysa lumakad ng matagumpay nang wala ka sa amin, Panginoon. We would rather walk in darkness with you, Lord, than to walk in the light all alone. Father, speak to your people this morning, please, Lord. Would you stand before me, with me this morning? I don't know what the Lord is saying to you this morning. Maybe the Lord is moving into your life and pinapasukan ka niya. Naguguluhan ka. Kailangan mo yung mga, would you recognize this morning? God, if you're trying to get into my life, then Lord, here I am. Speak to me. For those of you who are praying for some interventions in your life, would you say to God, God, ito po yung heart ko. Ito yung gusto ko mangyari. Ito po yung pinag-pray ko. But God, here I am. Here I am. Do what you want with my life. Lord, hindi ko alam kung ano gagawin mo sa buhay mo, pero Panginoon, here's my life. Ito po yung buhay ko, Lord. Ayusin niyo po ako, Panginoon. Maybe you're here this morning. And this morning you realize how much God loves you. And you're saying, Pastor, gusto ko yung love na yan. I want to know Christ. Gusto ko ng bagong simula. I want a new start, a fresh start in my life. Would you let the Lord do that for you? Whether bisita ka o matagal ka nag-aaten ng church or what, hey, the Lord is speaking to you this morning. We open altars, we always do. As the Lord speaks to you, would you come and let's come and pray together? Sa harapan at IBC, this place is a place where we can seek the Lord together, come to the Lord together. If you'd like to join us here, would you come? Let's come together and say, Lord, here I am. Lord, ito po yung situation ko. Let me give that to you. Lord, here I am. Ito, Panginoon. Believe me, say, would you do something with that, Lord, sa buhay ko? Lord, may mga missing puzzle pieces, Lego pieces sa buhay ko, Panginoon. Hindi ko alam kung ano yan, pero Lord, lahat siyang bibigyan ko sa iyo. Okay? If the Lord is speaking to you, would you come as we play our invitation? We'll just seek the Lord and be together. Okay? Anyone else? Would you come? Let's come together. God bless you. We say, Lord, here's my life. Lord, ito po yung situation ko. Ito po yung what's burning in my heart. Ito po, God, yung nandito. Lord, here are my fears. Ito po yung takot ko. Ito po yung sama ng loob.
start the year na tama, Panginoon, yung buhay ko, na tama, Panginoon, as ayos ko ako. You know? Start with my life, begin with my life. We'll come together and pray. If you're here this morning and you're coming here and you're saying, Pastor, yun ang kailangan, I need God. Gusto ko ayusin niya yung buhay ko. I want to fix my life. Gusto ko lang bago ko simula, a new start with the Lord. Okay? If that's your prayer, sabihin mo in your heart, say, Lord, change my life. Baguhin mo po ako, Panginoon. Ngayong oras kayo. Change my life. Forgive me, Lord, of my sins. Patawad po, Panginoon, sa aking pride, sa aking sarili. Lord, you be praised and honored. Change my life. Kaibigan, sabi ng Bible, ang simpleng panalangin na yun, ng pagbabagong hiling sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng isang relasyon sa Panginoon ngayong bagay. A relationship that will never, ever, ever, ever be broken. Between you and the Lord this morning. Maybe you're here today and saying, Pastor, ito po yung situation ko, ito po. Would you pray for me? I want to pray for you, Father. I pray for all those people here at the altar this morning. Even those, Panginoon, nakaupo, Panginoon, kausapin mo po sila, Panginoon. Show us, Lord, things na hindi dapat nandun. Mga bagay, Panginoon, na dapat baguhin. At yung mga bagay, Panginoon, dapat namin gawin. Things that need to be thrown away. And things, Lord, that are in our lives today. Lord, speak to us, Lord. Not just today, patuloy mo ipakita, Panginoon, sa amin yung dapat namin gawin. Ipakita mo sa amin patuloy, Panginoon, yung tuloy na pagkilos mo sa buhay namin. Help us to see that all the time, Lord Jesus. That your interruptions are your interventions. Pamamagitan mo, Panginoon, para iligtas kami sa aming sarili, sa aming mga desisyon. Lord Jesus, I pray that you will continue to do that. Help us not to learn from experience our mistakes. Help us to learn from the Word that we made the right choices. Lord, ikaw po, Panginoon,